Mga kinatay na katawan ng bangkay ng iba't ibang preso na diskubre sa isang poso negro sa loob ng bilibid. Mga nabubulok at naaagnas na braso, kamay, hita at mga buto natagpuan sa loob ng isang septic tank. Ito ang katotohanang umalingasaw sa buong bilibid nang minsang mawala ang isang preso na nagngangalang Michael Cataroha. Natagpuan ang kinatay niyang bangkay sa isang septic tank na puno ng iba't ibang bangkay. Ikinagimbal ito ng pamilya ni Cataroha, pero kung hindi dahil sa pagkawala niya, hindi madidiskubre ang septic tank na ngayon isa ng mass grave. Matagal nang alingas nga sa kulungan ang mga pugante, ang mga presong misteryosong nawawala sa bilibid. Ito ang tawag sa mga presong tumakas mula sa bilibid, mga taong minsan nang nakagawa ng malaking pagkakamali na ngayon isa-isa nang nawawala. Mga presong hindi na mahanap sa bilangguan ng kanilang mga kamag-anak, mga makasalanang gustong magbago ngunit bigla na lang nawala na parang bula sa loob ng New Bilibid Prison. Saan sila napunta at sino ang kumatay sa kanila? Maraming mga preso ang nanatiling tahimik na tila nais pagtakpan ang mga ginawa ng kapulisang pang-torture at pagkatay sa mga target nilang preso. Pero ano nga ba ang istorya sa likuran ng pagkawala ni Cataroha? Sino nga ba siya at bakit siya kinatay at itinapon sa mass grave ng bilibid? Kabilang sa mga bangkay na ito ay ang isang preso na si Michael Cataroha, 25 taong gulang na nawawala sa maximum security compound ng NBP mula noong Hulyo 15 ayon sa hiwalay na pahayag ng Bureau of Corrections o BUCOR. Natagpuan sa isang mass grave ang mga putol na bahagi ng katawan ng hindi matukoy na bilang ng mga tao sa isang septic tank sa maximum security compound ng New Bilibid Prison. Sabi ni NBP Superintendent Angelina Bautista, sang-ayon kay Bautista, marami ang mga tinadtad ng mga katawan. Hindi pa raw natutukoy kung ito ang nawawalang PDL o Person Deprived of Liberty Cataroha. Dahil maraming nawawalang PDL dito na hindi natin alam kung nakatakas o sadyang pinaglaruan sa loob ng bilibid. Sabi ni Bautista, may nagbigay ng tip na itong septic tank ay isang mass grave kaya doon sila nag-concentrate sa paghahanap kay Cataroha. Ang PCG sa una ay gumamit ng mga asong pang-search at rescue na sinanay upang kunin ang pangkalahatang amoy ng mga tao. Ngunit kalaunan ay nagdala ng mga bangkay ng tao ang mga aso na dalubhasa sa pagdetect ng nabubulok na laman. Sang-ayon pa kay Bautista, sinabi ng BUCOR sa dalawang lugar na pinanguna ng mga cadaver dogs sa paghahanap ay ang septic tank sa NBP's Quadrant 3 Dorm 8. Humingi ng tulong ang Bureau sa National Bureau of Investigation o NBI para makuha at matukoy ang mga labi na natagpuan sa septic tank. Sang-ayon naman sa BUCOR, nasa lugar pa rin ng NBI ang mga ahente, kumukuha ng ebidensya o nagsasagawa ng field tests sa sinasabing pinangyarihan ng krimen. Paano nga ba nila nalalamang nawawala si Cataroha? Natuklasan si Cataroha na nawawala sa morning head count sa maximum security compound noong Hulyo 15. Sinuri ng pulisya ang huling alam na address ni Cataroha sa San Isidro, Rizal. Sinabi ni Bautista na umalis ang ina ng preso sa probinsya sa halip na makipagtulungan sa pulisya. Nakatalaga si Cataroha sa NBP noong Hulyo 2022 matapos siyang masentensyahan ng 12 taon hanggang 20 taon dahil sa paglabag sa anti-fencing law. Siya ay may nakabingbing kaso ng car theft sa Regional Trial Court Branch 71 ng Antipolo City, Rizal. Iniimbestigahan na ng Department of Justice ang pagkakatuklas ng mga labi sa septic tank at ang kaso ng mga nawawalang bilanggo sa NBP. Sinabi ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Sinabi niya na ang DOJ ay nag-iimbestiga sa lawak ng karahasan sa bilangguan. Ang mga pinakahuli ay ang labanan ng mga gang sa kulungan na nag-iwan ng isang bilanggo na patay at siyam na iba pa ang nasugatan. Upang matukoy kung gaano katagal ang pagtatapon ng mga bangkay sa mga hindi malaman na lugar na nagaganap, humingi ng tulong ang DOJ sa mga forensic expert para bigyang linaw ang usapin. Sa kabilang banda, naghain ng resolusyon ang ACT-CIS Party List Group na humihiling sa House of Representatives na magsagawa ng inquiry and aid of legislation kung paano nawala ang isang preso sa maximum security compound ng NBP. Ang pagkakalutas ng isang nabubulok at masangsang na mass grave sa maximum security compound ng New Bilibid Prison na nagbunsod ng panawagan para sa masusing investigasyon ng Senado. Ang pagsisiyasat ay minungkahi sa pamamagitan ng Senate Resolution No. 709 na inihain ni Senador Francis Tolentino.
Sa partikular, nais ng senador na ang Senate Committee on Justice and Human Rights ang magsagawa ng pagsisiyasat, ang tagapangulo ng panel na si Tolentino. Pero ang tanong, magagawa kaya nila ito? Binanggit din ni Tolentino sa kanyang resolusyon ang July 26, 2023 gang fight sa NBP na ikinasawi ng isang preso at nasugatan ang iba pa. Ang Senate Resolution No. 709 ay binanggit ang mga record mula sa Bureau of Corrections na nagpapakita ng 673 na pagkamatay. 8 dito ay sanhi ng asphyxia, 1 sa mga tama ng bala, 6 sa pamamagitan ng saksak at 3 sa pamamagitan ng traumatic head injuries. Sa NBP noong Desyembre 2022, ang malaking katanungan, paano nagkaroon ng mga kontrabando na ito ng mga baril, ice pick at iba pang mga armas na nagdulot ng kamatayan at pinsala sa mga tao? Sa kabila ng mga protokol na sinusunod ng mga tauhan ng Bucor at kung bakit natagpuan ang bangkay ng ilang patay na PDL sa loob ng septic tank na hindi alam ng mga tauhan ng Bucor na ito, hanggang kamakailan lang naniniwala ang ibang senador na ang masusing pagsisiyasat ng Senado ay nagbibigay liwanag sa lahat ng mga katanungang ito. Pero may nagawa na nga ba ang Senado? Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na posibleng magkaroon pa ng mass grave sa loob ng maximum security compound ng New Bilibid Prison. Ito ay matapos madiskubre ang mga labi ng tao sa isang septic tank sa loob ng pasilidad ng bilangguan. Meron daw 2 mass grave pang mahahanap sa loob ng maximum security compound sa pamamagitan ng septic tank. Pero paano nila nasabi na may higit sa isa pang mass grave sa Bilibid? Sinabi ni Remulla na sinimulan na ng mga otoridad ang kanilang masusing paghanap sa loob ng kulungan matapos mawala ang isa pang preso noong Hulyo 15. Sinabi ni Remulla na natagpuan ang pugot na katawan ng preso na si Michael Angelo Cataroha isang Huwebes. Samantala, iniutos ng Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. na alisin ang Red Code status sa NBP. Bagamat nananatiling suspendido ang mga visiting privilege, isang tinadtad na katawan ng natuklasan sa loob ng septic tank ng isang dormitoryo sa New Bilibid Prison o NBP. Sinabi ng isang opisyal ng kulungan matapos makita ang ibang putol-putol na parte ng bangkay ng tao. Gayunpaman, sinabi ni Angelina Bautista na hindi pa nila makumpirma kung ang bangkay ay ang nawawalang preso o person deprived of liberty na nagngangalang Michael Angelo Cataroha. Sinabi niya na sinusuri nila ang isang lista ng nawawalang mga bilanggo mula noong 2019. Marami pa palang ibang nawawalang mga preso simula pa noong taong 2019, isang bagay na nagbigay ng hilakbot sa buong Bilibid. Idinagdag niya na umaasa silang mabawi ang ilang piraso o iba pang bahagi ng katawan na maaaring gamitin para sa pagkakakilanlan. Makakatulong daw ito ng malaki lalo na sa mga inuud ng patay. Nakakalungkot isipin, nakakatakot at nakakakilabot. Si Cataroha ang unang PDL na nawawala sa ilalim ng administrasyon ng Bureau of Corrections Chief Gregorio Catapang, sabi ni Bautista. Hindi na rin matukoy ni Bautista kung yung ibang mga presong nawawala ay mga bangkay na sa septic tank o nakabuga na talaga. Pero malaki ang suspetsya na higit sa 500 nawawalang preso ang mga kinatay at tinapon sa septic tank ng Bilibid. Ito ay napatunayan ng kakawkawin ang mabaw at maburak na Poso Negro. Mula noong July 22, 2025, nakapag-panel sila sa 10 hektarya na ito na may 4 na kwadrant. Sinabi ni Bautista na isang PDL din ang nagsabi sa kanila na ang septic tank ay ginamit bilang tapunan o dump. Noong nagsisiyasat ang mga otoridad kung ano raw yung naamoy ng aso, yun daw ang ilalabas nila mula sa septic tank. Sa mga panahong ito, nasa lugar pa rin ang mga operatiba ng NBI na kumukuha ng ebidensya o nagsasagawa ng field tests sa sinasabing pinangyarihan ng krimen. Sinasabing ang NBP ang pinakamalaking mega prison sa buong mundo. Ito ang pangunahing bilangguan ng Pilipinas na pinamamahalaan ng Bucor sa ilalim ng Department of Justice. Ano ang ibig sabihin ng masamang sitwasyon na ito sa Bilibid? May mga presong nagsasabing marami pang lagusan sa ilalim ng Bucor na ginawang tapunan ng mga pinagtripan na preso. May mga nagsasabi rin sadyang pinagtatagpas ang mga bangkay na pinapatay na preso para mas madaling ilispatya ang preso. Pero kung isa kang preso sa Bilibid, pupuga ka ba o hihintayin mo na lang nakatayin ka at dalhin sa septic tank? Marami pa ang mga nawawalang preso. Matatagpuan pa kaya sila?